Hello mga kaunikos and mga kaunikas, welcome back to another vlog. So, ito po yung continuation ng ating pag-aaral ng Hebrew Alphabet or Hebrew Alphabet. Okay, so sa mga hindi po nakasubaybay sa ating tutorial, pwede nyo pong i-check if you want to learn Hebrew Alphabet. So, paki-check na lang po sa ating mga previous vlogs. So, nandyan po yung ating pag-uumpisa ng pag-aaral natin ng Aleph, Bet, Gimel, Dalet, so on and so forth. Okay, so pang 8 letter na po tayo ng Hebrew alphabet. And ito nga po yung para sa akin ang pinakamahirap na letter sa kanilang alphabet. Kasi sa lengguwahe po natin ay wala po tayong ganito. Meron tayong ka, pero wala po tayong kha. Ang 8th letter po ng Hebrew alphabet ay chet. Okay? Chet. And it sounds like khe. So, kailangan nyo pong i-pronounce or ipalabas sa inyong lalamunan yung parang meron kayong plema. Sorry po sa ating word, pero ganun po talaga siya. Okay? Chet. So, hindi siya ket, siya po ay chet. Okay? Now, ang kanya pong printed form ay ito. Okay? And kapag isusulat nyo naman po siya ng pakamay o yung cursive ay ito naman po para siyang letter N. Pansin nyo po ba? Ganyan siya. Now, ito naman po yung kanyang special vowel system. So, hindi ko na po ipapaliwanag sa inyo kasi para hindi po masyadong mahaba yung ating tutorial. And since naipaliwanag ko na rin po siya sa ating mga previous vlogs. Okay? So, ito po yung kha, itong line na to. Itong tatlong yan, pwede siyang kha. So, this is khe, khi, kho, khu. Okay? Now, ito yung ating first example and napaka-basic po niya. So, kung kayo ay merong ka-chat or gusto nyong isulat yung ha, ha, ha in English or sa wika din natin na Tagalog, which is ha, ha, ha. So, ganito nyo lang po siya isusulat. Ganito lang siya kadali. Ha, ha, ha. Okay? So, ito naman po yung kanyang cursive format. Okay? Itong tatlong to sa baba. Para siyang letter N. Ulitin ko. Now, ito po yung ating list of examples. Meron tayo ditong khalav. Khalav. Okay? Which means milk or gatas sa wikang Tagalog. Next is khaval. Khaval. Which is too bad or sayang naman. Meron po tayo ditong khalom. Khalom. Which is dreams or pangarap in Tagalog. Pwede rin pong panaginip. So, depende po yon sa sentence na inyong paggagamitan ng specific Hebrew word na ito. Okay? And the last is ta-pu-ak. Ulitin ko po. Ta-pu-ak. Tapuak. Okay? So, ang ibig sabihin naman po nito in English ay apple or mansanas in Tagalog. So, kung mapapansin nyo po, nilagyan ko na ng nikudot para, yun nga, mas maikli yung ating tutorial and dito na lang po sa ating last sentence, tayo maglalagay ng mga nikudot. Okay? Pero, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin sila isusulat ng pakamay. Okay? Now, let's then begin sa word na khalav. Khalav. So, ganito po natin siya isusulat. So, ulitin ko po para siyang letter N. And then, ganyan po natin siya isusulat. Okay? Khalav, milk, or gatas. Next is khaval. Khaval, tubad, sayang. Next is khalom. Khalom. Dream, panaginip, o pangarap. So, ito po is mem sufit. So, pag-aaralan po natin siya sa mga susunod nating tutorials. Okay? So, ito po yung suffix ng letter na mem. Now, this is tapuak. Tapuak. Apple, mansanas. Okay?
Now, proceed na po tayo sa ating sentence. Yesh li halom. Yesh li halom, which means I have a dream or mayroon akong pangarap. Now, lalagyan po natin ito ng mga nikudot. So, doon po sa letter Yud is meron tayong dalawang tuldok sa baba, which is tsere. Dito po sa taas ng shin is meron tayong tuldok sa taas. So, dito po sa letter shin is meron tayong tuldok sa kanyang kanang sanga. So, kapag po ang tuldok ay nasa kanang sanga ng letter shin, pagbigkas po sa kanya ay sh. And kapag naman po ang tuldok ay nasa kaliwa, sanga, for example dito, ang magiging bigkas po sa kanya ay s. Okay? Pansin nyo po ba yung difference dito is sh kapag sa kanang sanga ng letter shin and dito naman ay s. Okay? Now, doon sa ating li is meron tayong tuldok sa baba ng lamed, which is khirik. And dito sa halom, meron tayong khamats sa baba ng khet. And meron tayong tuldok sa taas ng vav, which is cholam. Okay? Yesh li halom. Now, isusulat po natin siya ng pakamay and ganito po yung pagsulat sa mga words na ito. Yesh li So, ganyan po natin siya isusulat. Yesh li halom. I have a dream. Mayroon akong pangarap. Okay? Now, meron pa po tayong another and last sentence na ipapaliwanag for this tutorial and I'll be back in a minute. So, ito na po yung ating last but not the least na example or sentence. Yesh lachen halomot. So, ulitin ko po. Yesh lachen halomot. Yesh lachen halomot. So, ito po ay question para sa group ng female speakers. Okay? Kasi po ito ay lachen. Kapag naman po ang tatanungin nyo ay group of male speakers, then this will be lachem instead of lachen. Okay? Now, lalagyan po natin ito ng nikudot. And doon po sa baba ng lamed is meron tayong khamats. Sa baba ng kaf is meron tayong segol. Now, dito sa kha is khataf, patak. Dito sa taas ng vav is tuldok, which is cholam. And then dito rin po. Okay? So, ganyan po siya. Yesh lachen halomot. Do you have dreams? May mga pangarap ba kayo? Now, isusulat po natin siya ng pakamay and ganito po siya. So, sa mga nalilito po and sa mga magtatanong, ang Hebrew language po ay hindi katulad ng lingwahe natin na sinusulat po natin from left to right. So, ang Hebrew language po ay mag-uumpisa from right to left, kung napapansin nyo po sa ating tutorial. Now, balik tayo. Susulat po natin to ng pakamay and ganito po siya. Yesh lachen So, ganyan po yung kanyang magiging sulat kamay. Yesh lachen nabura, wait lang, ganyan. Yesh lachen halomot. Do you have dreams? May mga pangarap ba kayo? And that's it mga kaunikos and mga kaunikas, itong ating tutorial for today's vlog. I hope kahit papaano ay nadagdagan na po ulit ang inyong kaalaman in terms of Hebrew language and the Hebrew alphabet to be exact. And kung kayo po ay may mga suggestions, questions, or anything, please don't hesitate to comment in the comment section down below. And kung gusto nyo pong matutunan ang Hebrew alphabet, then pwede nyo pong balikan, ulitin ko po, pwede nyo balikan yung ating mga previous tutorials. Pwede nyo pong i-check na lang sa ating video section. And yun, makikita nyo po yung ating tutorial from Aleph to Zayin. Okay, so hanggang dito na lang po ulit. Thank you so much for watching. And kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa aking page and you found my page interesting
and informative as well, then please don't forget to like and follow it. And I hope makita ko pa kayo next time. Bye-bye!